So ayan mga Lodi, ito na yung karugtong, no? So patuloy natin panoorin mga Lods. Ang bidyong ito ay matagal nang kumakalat sa TikTok at makailang ulit na rin na ipadala sa atin ng ilan sa ating mga viewers. Pero dahil ngayon pa lang ako nakakuha ng impormasyon tungkol sa bidyong ito, ay ngayon ko pa lang ito maipapakita sa inyo. Ayon sa kwento ng ating sender, ang bidyong ito ay kuha ng isang lalaki. Ilang buwan pa lang di umano ang nakalilipas matapos na pumanaw ang kanyang pamangkin. Nang makikita sa bidyong Wala talagang bata na nakita sa kanyang kamera, pero doon sa reflection, doon sa may ano, sa TV ba yun, talagang andyan, naglaro talaga sa rocking chair na yan. Ibang klase mga Lods, ibang klase. Ito ang kusang paggalaw ng rocking chair na ito. Pero sa pagtapat ng lalaki ng kamera sa kanilang TV, makikita mula sa refleksyon nito na mayroong isang bata na siyang nagpapagalaw ng rocking chair na ito. O, di ba mga Lods, andyan talaga siya, oh. Andyan talaga nakaupo, naglaro sa rocking chair na yan. Gabi. Titil. Nga kaya ang nakuhanan sa bidyong ito? Yan ang tanong. Totoo ba yun o hindi? Pero bahala na kayo talagang humusga mga Lodi sa mga nakita natin dyan sa video na yan. Dahil kakaiba talaga. Oh. Wala namang nakita sa kamera niya nung ibinalik niya dyan sa rocking chair na yan. Pero doon sa reflection talaga sa television, talagang andyan naglaro ang bata na yon. Gabi. Isa nga kayang multong nagpakita mula sa refleksyon ng TV. Ito na nga kaya ang sinasabing pamangkin ng lalaking may-ari ng bidyong ito na pumanaw ilang buwan pa lang di umano ang nakalilipas bago ito makuhanan. I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinyon. Sa bidyong ito ay magpapakita ako ng 3 Japanese ghost videos at ang una nating clip ay mula sa isang lalaki na sinubukang maglibot sa isang abandonadong asylum sa Japan na walang kamali-malay sa makapanandig balahibo na makahagip ng kanyang kamera. Aba, ano kaya mahagip sa kamera niya? Creepy yung lugar mga Lods. Grabe, sobra, oh. Nakakatakot talaga, sobra. Ano yun mga Lods? Ano yun? Sabi. At may kadiliman at may kalabuan ng bidyong ito, makikita mula sa kwartong ito ang isang imae na mistulang mukha ng isang tao na maya-maya pa ay nagtago at hindi napansin ng lalaki ng mga oras na ito. Hindi nga talaga niya napansin, dahil wala siyang reaction talaga mga Lods. Wala talaga siyang reaction. Patuloy lang siyang nagbibideo dyan. Ang ikalawang clip naman ay kuha ng isang lalaki na napagutusang bilangin at kunan ang mga saksakan ng isang bagong gawang bahay sa Japan na noon ay wala pang kuryente. Pero hindi niya inaasahan na meron palang mangyayaring nakapangingilabot.
tiil yun. Huh. Grabe. Sobrang gulat ko mga lods. Ha, hayop talaga. Kitang-kita talaga yung kamay. Hinatak talaga yung kamay niya mga lods eh. Pang klase. Sobrang gulat. Anak ng tinapa to. Anak ng tinapa talaga. Bilang at kinukunan ng lalaki ang mga saksakan sa loob ng bahay, bigla na lang lumitaw sa bahaging ito ang isang maitim na kamay na kumawak sa kanyang kamay na nagpatakbo sa kanya palabas ng nasabing bahay. Sino ba namang hindi magpatakbo niyan mga lods? Kahit sino talaga, kahit sino tatakbo talaga sa sitwasyon na yan. Bigla lang may hahatak sa iyo na napakaitim na kamay. Nako, kung mahina yung puso mo talagang mag-collapse ka sa sitwasyon na yan talaga mga lods. Hindi biro yun. Hindi biro. Ang huling clip naman na mula pa rin sa Japan ay kuha naman ng isang babae na binisita ang isang abandonadong bahay sa Japan na dati nilang naging tirahan noong siya ay bata pa lamang. Pero lingid sa kanyang kaalaman na hindi lang pala masasayang alaala ang magbabalik sa kanya. Hayop tong video na to. Sobra. Puting tiil ka. Habang nasa loob ng bahay ang babae, sinubukan niyang kunan ang kanyang sarili mula sa salamin. At mula rito ay nakita niya sa kanyang likuran ang isang babae na merong baling leeg na ayon sa kanya ay yung babae na madalas di manong nagpapakita sa kanyang panaginip noong siya ay bata pa lamang. Talagang hindi siya tinantanan mga lods. Andyan yung babae na yan, nakatira sa bahay nila dyan. Sa lumang bahay na yan, no? Talagang mula pa noong magkabata, nagparamdam na pala sa kanya yan. At hanggang ngayon, at hanggang sa siya lumaki na at binalikan niya yung bahay na yan, talagang nagpakita na talaga sa kanya mga lods. Ibang klase. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa bidyong ito na mula sa Japan? So yan mga lodi, no, bahala na kayong humusga sa mga video na yan, sa mga nakuhanan sa video na yan mga lodi. Ibang klase ito. Kayang multo ang nakagip ng lalaking ito sa abandonadong asylum. Isa rin kayang multo ang humawak sa kamay ng lalaking ito sa isang bagong gawang bahay. Totoo nga kaya multong ito na nagpapakita sa babaeng ito mula pa noong siya ay bata pa lang? Kung totoo man ang mga bidyong ito o hindi may tatanggi na napaka-creepy na mga bidyong ito. Tama, sino ba yung hindi matakot sa mga video na yan? Puting tiil, pati ako mapasigaw ka talaga, no? Mapasigaw ka talaga mga lods. Dahil nakakatakot at nakakabigla yung nakuhanan ng kamera nila. Ibang klase to, ibang klase talaga at sobrang creepy nga talaga. Ang bidyong ito ay mula naman sa livestream ng Facebook page na MDRRMO Concepcion Tarlac. At sa live na ito, ipinapakita ang pag-rescue sa isang lalaki na naaksidente sa isang pakurbang daanan sa Tarlac. Pero ang ilan sa mga nakapanood ng live na ito ay sinasabing meron di manong nagpakita na isang white lady. So yun siguro ang dahilan kung bakit na-disgrasya yung lalaki na yan, yung white lady na yan mga lods, di ba? Yun ang karamihan na marinig natin, no? Na kisyo may nagpapakita at may nagparamdam talaga dyan, may naglalakad talagang mga white lady dyan. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga disgrasya sa daan na yan, no? Baka nga yan ang dahilan mga lods. Alam mo po si Titi Bigay po na? Alam mo po. Ay, dapat na yan. Ano? Bakit yun na natin?
Yun nga, nakatayo. Sa bandan doon mga lods, nakatayo nga talaga. Grabe. Sir, sasakyan to. Boss. Okay ka po. Lang. Lagi ka, sir. Bago pa man mabuhat ng mga rescuer ang lalaking na aksidente, makikita mula sa tabing kalsada ang isang puting imahe na mistulang lumalapit sa kanila, na ayon sa mga comments ay isa di umanong white lady. Maari nga siguro nga white lady yan mga lods, no? Dahil wala naman talaga nakapansin sa kanya. At sa mga panahong yon, at yung nanood lang sa live na yan ang nakakita. Ayon pa sa ilang comments ay matagal ng kwento-kwento na meron di umanong entity o multo na nagpapakita sa pakurbang daanan na ito at kumukuha ng buhay. Dahilan kung bakit marami ang naaaksidente at pumanaw sa mismong lugar na ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito naman ay kuha sa CCTV ng isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas, na kung saan makikita na habang nagwawalis ang lalaking ito ay merong nangyaring kakaiba na nakuhanan din ng CCTV. Yan. Ito. Okay. Okay. Wala ba si Kuya Lito dyan? Habang nagwawalis ang lalaking ito, makikita ang paggalaw ng dalawang pandakot na ito, na napansin din naman ng lalaki ng mga oras na ito at hindi niya lang pinagtuunan ng pansin. So napansin niya pala mga lods, no? Pero binaliwala lang niya yung gumalaw na pandakot na yon. Ang litratong inyong makikita ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Vivian Piana Diestro, at kuha di umano ito sa livestream ng isang misa sa kanilang lugar, na kung saan ay meron di umanong nagpakita na isang multo. Kitang-kita talaga mga lods, dumaan. Ayan, bahala na kayong humusgayan mga lods, dahil kitang-kita talaga sa kamera. At live yan ha. Live yan na nangyari. Talagang dumaan dyan sa harapan ng pari na nagmisa mga lodi. Ayon pa kay Vivian, sa tingin nila ang posibleng nagpakita sa litratong ito ay ang di umanay sakristan na minsang nagsilbi sa simbahang ito, na nagpakamatay dahil sa kanyang anxiety at depression. Yan talaga, yan ang napakahirap, no, na sitwasyon. Yung magkaroon ka ng anxiety o depression mga lods. Talagang nakakaawa yung mga taong ganyan. Dahil hindi mo maintindihan kung ano na nasa isip niya. Talagang kailangan yan bantayan talaga at kausapin, dahil talagang paiba-iba yung mood nila. Yun ang problema talaga, di biro yan, at tawag natin silang husga. Kaawa yung mga taong ganun. At dito na nagtatapos ang ating video. So, yan mga lodi, no, maraming salamat po talaga sa inyong panonood, at bahala na kayong humusga sa mga video na nakita natin. At sana, no, huwag niyong kalimutan i-share yung video natin mga lods, para kumalat ng kumalat to at marami pa makapanood, at paki-like na rin din. So, no, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. God bless us all. Peace out.